safe na ayan o, ART315-A na powered amplifier ito. Ayan o. Made in Italy. Ang problema nito ay walang power. Inumpisahan ko to dito. Yung primary power supply niya, ito yung itong lugar na ito. Ito yung bridge type na amplifier. Ito yung negative, ito yung positive. Dalawang MOSFET ang nagda-drive nung chopper na ito. Ito yung chopper na to. Ito, yan. Dalawang MOSFET ang nagda-drive niyan. Ito. Ayan, yung dalawang yan. Ito. Nung nasira daw ito, pinagawa nila ay pinalitan itong parts na ito. Pinalitan nila yan, pero hindi pa rin siya hindi pa rin gumana. Pinalitan nila ito, pati yung MOSFET na nandito, yan, ito, pinalitan rin nila yan. Nung dinala ito dito sa atin ay okay pa naman yung MOSFET. Hindi ko alam kung paano nangyari na itong drive na to ay nagkaroon ng open circuit. Ito yung mga napalitan na nila. Ayan, dito sa loob. Actually, ito pinalitan ko na ng bago. Bago na uli ito. Yung diyan nakakabit dati nung tinitesting nila ito, ginawa nila ito. Nagkaroon ng open circuit itong pin na ito. Ayan, ulitin natin. Ito yung ground, negative nung primary circuit, Ito yan. Ito yung positive. Itong apat na yan yung bridge na diode, bridge type na diode. Ito yung ground, ito yung positive. Ngayon, itong drive na ito, ang ground nito nandito. Itong terminal na ito. Ayan, tingnan mo sa tester. Ayan, naka-0. Tapos yung gate naman na papunta rito sa mga MOSFET ay ang isa ay nandito. Yan. Palitan natin ang diode. Yan. Ito dapat nakakonekta to rito sa chips na ito. Tingnan natin, i-trace lang natin. Ayan. Mula rito, ito yung
common nung chips. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung MOSFET na regulator dito, ito yung pinaka-gate niya. Dito yan siya kumonekta. Ayan, ito. Ayan. Tignan nyo yan. Merong 0.009 dyan. Yung kabila naman, yung katabi niya, dito rin yan pumunta. Yan. So, itong isa, nasa pin number 5. Yung katabi naman niya ay nasa pin number 7. Okay. Review natin ulit. Mula sa ground, itong pin number 7, ito. May reading siya na 1.006. Yung pin number 5 naman, may reading siya na 0.6. Bago ko pinalitan tong chips na ito, sinuyod ko na ito. Ang nangyari kasi dyan, nung nagpalit sila ng MOSFET rito, nung tinesting na nila, sinaksak nila yan, ay nag-short itong MOSFET na nilagay nila rito. Nag-short itong dalawang ito. Sabay nilang pinalitan yan, yung MOSFET at saka itong drive. Sa anumang dahilan ay nung pinlug in nila yan ay sa 220, pinlug in yan, nag-short itong dalawang MOSFET rito. Tinigil na nila yung repair, dinala rito sa atin. So, nung tinignan ko, meron naman silang dalang mga parts na pamalit rin dito. Ayaw na nila magkabit kasi nito kasi nga sumabog na nga pumutok na uli yung fuse, nag-short na uli itong dalawang MOSFET rito. So, nung tinignan ko ito, ang nangyari dito, ang MOSFET na nilagay nila dito ay kung baga sa ay hindi match para dito sa drive, no? Hindi siya match para dito sa drive. Kaya ang nangyari dyan, nung tinesting nila, pinlug-in nila yan, so nag-short ito, nasira itong dalawang MOSFET na yan. Tapos hindi na nila alam kasi hindi na nila tinesting uli. Hindi na sila naglagay uli ng MOSFET rito, regulator. So nung dinala rito, inanalyze natin yan. Ang nangyari, di nagkabit rin ako uli ng ganito, ng MOSFET rito. Nung nagkabit ako, walang sumabog, wala siyang reaction, wala ring supply na lumalabas dito sa secondary niya. Tingin ko, nung nagpalit sila ng ng MOSFET rito, hindi match doon sa drive. Yung halimbawa, kung 6N, 5N, 10N, 11N, maring hindi ganun yung naikabit nila dito sa parte na ito, dito sa dalawang regulator. Kaya bumigay yung kinabit nila, at the same time bumigay rin yung drive, pero hindi siya nag-short. Ang nangyari sa drive ay nag-open ito. Itong pin number 7 na yan, nag-open yan, at saka itong pin number 5. Pin number 5 at saka pin number 7, pumunta yan dito sa dalawang regulator.
Kaya nung malagyan natin sila ng tamang ng tamang regulator at pinalitan natin yung drive, okay na ito, ayos na. Ganun palagi pagka nag-analyze tayo ng drive. Kung naka-digital kayo, common ground itong positive lead natin, yung probe natin naka-ground yan. Tapos check natin kung nakakonekta sa ground itong drive. Ito, ayan, nandito yung ground nyo. Lagay na muna natin sa sound. Yan, ito yung ground nya. Yung rest ng mga terminal na yan, dapat pagka nag-select ka ng diode, magre-read siya ng 0.5, 0.6, 0.4. Yun ang range nya. Tatay sa diode. Ayan o. Ito yung ground nya. Yung pin number 1, tignan mo, 0.5. Pin number 2. Ayusin natin. Ito tayo banda. Ayan. Pin number 4, yun yung ground nya. Yung pin number 4 niya, ito yung ground. Yan. Yung 1, ano kung mapapansin mo, 0.5. Yung pin number 2, 0.6. 3, 0.6 din. Yung 4 niya ay ground. Tapos pin number 5, 0.6. Pin number 6, 0.5. Pin number 7, 0.8. Dapat magkakaroon ng reading yan. Yung mga lahat ng pin na ng IC connected sa ground. Yan, ito yung ground nya. Dapat magkakaroon ng reading yan. Kung ito ay parang passive drive ito, hindi naman siya itong dalawang regulator na yan, hindi naman siya nakakonekta direkta rito sa sa chopper ng primary circuit. Ang nagpapa-oscillate niyan para makompleto yung circuit ay meron siyang mylar capacitor dyan. Ito, yan, yun yung nakakonekta doon sa regulator na para mag-oscillate itong chopper. Tapos ito yung mga diode niya, yung mga supply niya. Iyan ang design ng power supply na ito. Medyo mahirap siyang ito troubleshoot, pero pag tinaga mo yung baybayin yung mga ano niya, yung mga hibla niya, mga circuit niya, unti-unti mo maintindihan na ito ay nagagawa pa rin kahit medyo mahirap. Ayan na siya. I-testing natin. Ayan. Ayan yung plug niya. Ito yung cordon, no? Ayan. Ito yung cordon. Ayan, no? Ito yung cordon. Plug natin. Ayan siya. Ayan, nagpa-power on na siya.
Punutin natin uli. Plug natin uli, ano? Ayan. Ayan. Okay.